di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa dugang oportunidad kag gitugot niya kanato nga magkapadayon kita sa ato ang devotional o atong itugyan diha sa atong buhi nga Dios ang ato ang bulaton pinaagi sa pangabuyo. Kanimo o Dios nga labing gamahanan, once again nagpasalamat kami sa oportunidad nga gihatag na usab nimo kanamo nga makabasa kami o makapamalandong na usab sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Diyos ang tanan nagapaminaw karon nga sa simple nga pamaagi mapaabot ugad ang mga pulong nimo, ang mga butang nga gusto nimong ipasabot sa imong mga katawhan o sa mga tao nga nagapaminaw karon online sa Facebook and at the same time sa tanan nga mga nagasubaybay niini through radio. I pray, O God, nga ang imong balaan ng Espiritu panalangin sa matag usa nagapaminaw karon, labi na o Dios ni adto nagahigugma o akseptar nagadawat Ginoo sa imong mga pagtudlo nga ni kanamo. Kini gitugyan uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat sa gayon o oportunidad na usab nga gihatag sa Dios nga ni kanato nga makapadayon kita sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Padayon kita nagatuon o nagapamalandong din sa libro sa Episo, and we are now here in Ephesians chapter 2 verses 8 down to verse 10. Usa ka common kaay nga passage, o kung imong tan-aw ni gala ako kining ginapadayag alang sa ato nga pagpadayon sa pagpamalandong, naga-represent o naga-sulti, naga-hisgot kanato sa atong kahimtangan before o unsa ang gihimo sa Dios para kanato o unsay purpose niya nganong iya kitang gitagaan og tsansa. No? Once dead in sin, made alive by grace for good works. Mao kini siya ato makita ang kabuuhan sa atong pagpamalandong. Now, kung imong tan-awon ang past nato nga pagpamalandong gikan sa verses 1 down to verse 3 in this chapter in Ephesians chapter 2, because we inherited Adam's spiritual deadness. Mao kana siya ang realidad. Sumala pa sa gihisgutan kanato ni Apostol Pablo, nahimo kitang spirituhanon nga disabled because of Adam's sin, ang original sin nga napanunod nato gikan sa atong mga ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Okay? O ang ikaduha, because we receive God's undeserved favor. Okay? Nakadawat kita, nakabenepisyo kita sa usa ka pabor gikan sa Ginoo nga supposed to be walay usa ka nato nga takos o angayan nga makadawat niini. Gitawag siya og undeserved favor. Mao na ang kaanindot. Nakita na to, natunan sa milabay na itong pagtuon from verses 4 down to verse 7. Now, niini karon higayon sa verse 8 down to verse 10, because we intentionally saved to do good. Okay? Gituyo sa Dios o purpose sa Dios nga ikaw, ako ug ang tanan nga motuo ug mosalig diha kang Ginoong Hesus nga maoy manluwas sa iyang kinabuhi. Intentionally ang plano o purpose sa Ginoo nganong gitagaan og kaluwasan
ang musalig kaniya in order for them to do good works. Okay? So, mao kana siya. Naay diferensya kung maingon taog saved by good works or being saved to do good works. Okay? So, kita, nag-believe kita, nag-stand kita, nagtuo kita nga ang Dios nagluwas sa usa ka tawo for the purpose nga siya muhimo og maayong buhat para sa kimayaan sa Ginoo uban sa tabang og enablement sa balaan nga espiritu. Ato makita ang verse 8 atong babasa dinhi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay? In verse 9, not of works, lest any man should boast. In verse 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Praise God. No? Mao kana siya atong makita karon. O kung imong balikan ang verse 8 sa atong unang gibasa, ingon siya, for by grace are ye saved through faith. Na ato makita din ha nga tungod sa grasya, pinaagi sa grasya sa Dios, by grace are ye saved through faith. Ang word din nga faith, ang ipaabot ni Apostol Pablo, nag-refer siya sa instrument by which salvation receive. Okay? So, mao kana siya ato makita ang instrumento, pamaagi o gihatag sa Dios, gi-provide sa Ginoong instrumento aron nga ang kaluwasan maangkon sa usa ka makasasala, usa ka tao. Okay? Mao kana siya din the instrument by which salvation receive, pinaagi sa pagtuo through faith. Okay? Mao kana siya to makita. In fact, gisulti po ni Apostol Pablo didto sa mga Kristohanon sa Roma o sa iyang mga readers. Ingon siya dito sa verse 16, Romans chapter 1. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So ato makita nga walay distinction, walay kalainan, mahudiyo man or dili hudiyo, sumala pa sa giingon ni Apostol Pablo, makaangkon siya og kaluwasan, pinaagi sa gospel, sa work ni Kristo, madawat nila ang gospel, ang trabaho ni Kristo as power of God unto salvation to everyone. Okay? But pasabot nga walay bisang usa nga makaangkon og kaluwasan apart from the gospel of Christ, apart from the work of Christ. Okay? So mao kana siya ingon siya dinhi, to everyone that believeth. But pasabot walay exemption. Mahudiyo man siya or ma-Grego or pagano or mahintil. Mao na ato makita dinhi, to the Jew first and also to the Greek. The word believeth, this is the way nga ang usa ka makasasala mubutang mo entrust sa iyang kinabuhi diha sa trabaho ni Kristo. Okay? Everyone who put their trust in Christ. Now, ato makita higala na niingon siya dinhi, put their trust in Christ's sacrificial work. So mao kana siya ato makita nga klaro kaayo nga gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. So ato makita og dapat masabtan nato nga mao kini siya ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Okay? So mao kana siya, to put their trust in Christ's sacrificial work. Ang word nga believeth. Okay. Now, atong hinumdumon that faith is not an act
or work that earns merit with God, that He rewards with salvation. Ang pagtuo, dili ka na trabaho, dili ka na siya work, nga in which, tungod sa ni ana nga work, na earn na to ang pabor sa Ginoo, o gi-reward kita og salvation. Dili na siya mao. Okay, remember that. Ang faith is an instrument nga madawat sa usa ka makasasala, ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Ang iyang pagbutang sa iyang pagsalik diha kay Kristo. Just like a person who put out his hand to take a gift from someone else offers, he or she is doing nothing to merit that gift. Okay? So, daghan na mga nagatuo nga ang faith daw din ha is work. No, it's not work. Now, kung imong tan-awon ang illustration, sama sa usa ka tawo nga naghatag og regalo, dili bot pasabot nga ang pagdawat nimo sa regalo, mao na siya ang rason nga nakadawat ka og merito o gimirit ka nga gidawat nimo ang maong hinungdan na dawat nimo ang regalo. No. Ang pagdawat sa usa ka tawo sama ra sa usa nagdawat siya regalo o nabinipisyuhan niya ang gihatag sa Ginoo gikan kaniya, no? So the benefit is to the receiver, but the credit is to the giver of the gift. That's mauna siya ang view. So ang kaluwasan gihatag sa Dios sa usa ka makasala na dawat sa usa ka tawo by faith. Mauna siya atong makaplagan. The benefit is to the receiver, but the credit is to the giver of the gift. So, ang kredito, ang glory, naa sa giver, naa sa God, naa kay Jesus Christ, nga mao'y nagsakripisyo para kanato. Ang benefit, kita nakabenepisyo ni ana. Hinumdo mo nato igala, nga walay niya sa atoa, nga ang Dios nakabenepisyo sa atoa. To the fact. Ang Dios naghatag kanato para makaangkon kita, makabenepisyo kita sa iyang buhat. Okay? Mao kana siyang klaro. Likewise, faith is not a meritorious work. It's simply that is an instrument provided by God in which madawat na to ang kaluwasan. Okay? Mao kana siya according sa verse 8. For by grace are ye saved through faith. Now, another word nga ato makita din, pipila lang atong pagatan-on ang word nga grace. By grace. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya. The grace here is the basis on which salvation is being received. Okay? So, kung kanina, ang faith is the instrument by which salvation is being received by a sinner, but by grace, ang grace is the basis on which salvation is being received. Hinumdumon na ito igala nga ang kaluwasan is unmerited favor. Pabor lang yun nga gihatag sa Ginoo sa makasasala. Okay? So, mao ka na siya ito makita that grace means God's unmerited favor. In fact, si Apostol Pablo, dili lang sa book of Ephesians siya nagisgot niini, pipila sa iyang mga writings nga atong makita, makaplagan, nga gisgutan usab niya kini. In fact, din sa Romans chapter 11 verses 5 and verse number 6, atong makita, mao kini. Even so, then, at this present time, also, there is a remnant according to the election of grace. Klaro kayo, no? Clear kayo. Gisulti sa pulong sa Ginoo. Okay. So, ang kinatawag, remnant. Gibilin sa Diyos para maluwas. Adunay mga specific nga mga katawhan gibilin niya para sa grasya. Makaangko niini. God's unmerited favor. In verse number 6,
Makita nimo dinhi paulit-ulit no gisulti niya in verse 6. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So, dili pwede nga i-mix ang work sa grasya tungod kay ang grasya is kumpleto. No? Buo ka na siya. Gihatag sa Dios nga pabor sa makasasala. Makasasala nga sa dihang mutuo siya, musalig, maghinulsol siya of course sa iyang mga sala, musalig siya kay Kristo, sa iyang itugyan iyang kinabuhi kay Kristo, nakaangkon siya niining ginatawag og kaluwasan by grace. Okay? So mao kana siya higala nga klaro kay nga gisulti ni Apostol Pablo nga walay taong maluwas apart from the grace of God. Kay maluwas ang tao only by God's grace. Okay. So, according sa verse 9, makita na to dinhi ang purpose sa pag-provide sa Ginoo kaluwasan sa tao. Not of works, lest any man should boast. Makita na ikatulong butang. The motive is to keep us humble. Aron nga ma-preserve ang tao nga naluwas tungod sa grasya sa Dios. Aron nga dili siya maging hambugiro. Okay? So, mao kana siya ang purpose. The motive is to keep us humble. Parang walay tao nga maingon, maayo jud ko buutan kay ko tanaw kamo, dautan kamo. No. Kitang tanan, pareho ra og common denominator. We are all sinners. Ang nakalahi lang, kay bisan makasasala, gi-forgive, gipasaylo sa Dios, pinaagi sa iyahang grasya o sa iyang kaluoy sa trabaho ni Kristo. Okay? So, mao kana siya ato makita. In verse 10, last verse, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaning word din nga workmanship gala, it means God's masterpiece, work of art, describing God as the master worker. Okay? So, mao kana siya. Ang kanang tanan trabaho disenyo sa Dios. Ang plano sa Dios. Okay? So, kung atong tan-awon higala, giportray ni Apostol Pablo kung paano ang kaluwasan ni abot sa tao o paano gi-design sa Ginoo o paano niya kini gi-materialize diha sa kinabuhi sa matag usa. In fact, ingon siya sa verse 10, for we are His workmanship. Kita mao ang ginatawag nga masterpiece sa Ginoo. Kita ang dibuho niya nga pinakanindot. Paano niya gipadayag ang iyahang pagkamaalamon. Okay? So, mao kana siya makita. Naturally, one's personality, character, or attitude being revealed by what he does. Naturally. Ang usa ka tawo, mailhan na to through sa iyahang mga actions o sa iyang ginahimo. Kung unsa siya, bisan pagwala, without words, masabdan nimo, ma-distinguish nimo, ma-identify nimo ang tao, makasulti ka kani nga tao mauni siya, ingani ni siya by his ginatawag no, by what he does. Mao na nga kung ang tao bitaw sige lang masuk-anon kaayo, ma-identify siya sa puton nga tao. Kung ang tao sige lang kakitag away, ang iyang karakter palaaway gid na siya, di ba? Ingon na siya gala. Ang iyang personality, iyang character, iyang attitude gina-reveal pinaagi sa unsa ang iyang ginahimo. Busa igala kinahanglan sundo na to ang plano nga maayo sa Ginoo aron kita makapadayag o mahimo kitang
manifestation sa disenyo sa Ginoo niining kalibutan karon. Okay? So mao ka na siya yan. Hinumo na to. Do your life now reveals the personality or character or attitude of your God. Ang imo bang pagkinabuhi karon gapadayag ba sa personalidad, sa character or sa attitude sa imong Ginoo? Kung moingon ta God is love, so paano nato gipadayag gipakita sa atong kinabuhi ang gugma sa Dios? Kung God is faithful, paano nato gipakita na siya faithful dinhi sa atong kinabuhi? Higala hinaot pa na kini nga mga butang muhatag ka nato og paghagit, atong i-search, atong i-evaluate ang atong kinabuhi. Kay ingon sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. No? Kinumdum na ito gala to make it clear. We are not saved by our own good works, but we are saved by God through to do good works. Okay? So, mo na ingon siya dinhi. Created in Christ Jesus unto good works. Man solely created to love or to fear and obey or respect God above all. Ang rason nganong naa ka, naa ko, ang rason nganong nakadawat kag kaluwasan, giluwas ka sa Dios, giluwas kita sa Dios. Ang rason aron higugmaon nato siya, sundo nato siya, og ato siyang himuon nga unang prioridad nganhi sa atong kinabuhi. God first before everything else. Ingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, nag-ingon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Unsa ang whole duty of man? Unsa ang atong ang purpose, rason nganong niya kita, nganong giluwas ka sa Ginoo? In order for us to fear God and to keep His commandments. Ang purpose nganong gihimo sa Dios ang tao, and I do believe nga the same purpose wala na nausab up to this day, hangtod karon alang sa atong kinabuhi gala. In fact, sulti usab kana ni Ginoong Jesus in the New Testament. Kung ingon ta sa daang tugon man to siya, pastor. What about in the New Testament? Unsa ingon ni Mark chapter 12 verse 30, ingon siya, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Okay? So, unsa man ang pinaka-purpose, rason, nga gi-create sa Dios ang tao in order na ang tao maghigugma, maging loyal sa iyang Ginoo. And nganong giluwas ka sa Ginoo? Nganong gitagaan ta og pabor? In order for us, again, to love God above all. That's the purpose. We are to love our God above all sa atong kinabuhi. Good works are not the roots from which salvation grows, but the fruits God intends it to bear. Wala ta naluwas sa good works. Naluwas ta aron mubunga og maayong buhat. Okay? Of course, ang good works nga nakaluwas ka to, ang good works ni Kristo. Okay? To make it clear, not our own good works. Now, loving God above all would be a natural result of His goodness and love toward us. Very clear. Loving God above all would be a natural result of His goodness and of His love toward us.
saved by grace through faith in Christ alone to do good. May God bless us all.